Habang ako'y naglalakad patungo sa simbahan mga kaubayan ay nadaanan ko po ito. Ito yung tinatawag na tantandok. Itong halamang gamot na ito. Tama-tama po, meron po akong kakilala na may karamdaman sa balat. Kaya kukunin ko po ito at dadalhin ko po sa kanya mga kaubayan. Itong tantandok na ito ay ito po. Yung aking ipinapalabas sa aking mga videos na halamang gamot na panglunas sa mga karamdaman. Ito po. Ito yung tinatawag na tantandok o bulong tiinit. May dalawang klase po ito mga kaubayan. Yung ipinapalabas ko po sa aking mga videos. Ito po sariwang sariwa at mabisa po ito. Ang proseso po ng paggamit nito, itong tantandok na ito, ay kinukuha po ng ganito yan, katulad po nito. Kinukuha po ito, yan po, kukunin ko po ito at pinipitpit ko po yan, mga kaubayan. At ito naman po ay nyugnyugan. Itong nyugnyugan na ito ay mabisa po ito sa kidney stone. Sa kidney stone po, bunutin lamang po yung isang pirasong ganito, ilaga ng mga 3 basong tubig yan, ilaga ng mga 15 minutes o 20 minutes, saka painumin po ng isang baso yung may taong kidney stone sa umaga. Mabisa po ito pag wala pa pong laman yung tiyan mga kaubayan. Itong nyugnyugan na ito o sampalukan, bantog na po ito. Itong halamang gamot na ito, marami na pong gumagamit sa ating mga kaubayan. Nang halamang gamot na ito na may karamdaman na kidney stone at UTI. Huwag po nating kalimutan ang tamang proseso ng paggamit nito sapagkat ito ay napakabisa po mga kaubayan. At doon naman po sa dulo na yun nandyan po ang mga Carabao grass. Isang uri ng Carabao grass mga kaubayan. Yang ganyang klase na Carabao grass, yan po yung mga pinapakain namin sa mga kabayo. Yang ganyang klase na Carabao grass mga kaubayan ay may kakayahan po yan na yung mga babae na madaling makunan, mahina yung kapit ng bata, ay yan po ang ipinapainom namin para yung bata ay maging makapit, kasi may mga kababaihan na madali pong makunan mga kaubayan. Kaya yung Carabao grass na yan ay yan po ang aming ipinapainom sa mga kababaihan na madaling makunan mga kababayan.